Isang nakakagulat na balita ang sumabog ngayong araw matapos isiwalat ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Roding Jr. sa isang kontrobersyal na droga skandal. Sa isang press conference matapang na ilihad ni VP Sara ang mga dokumento at testimonya na umano'y nagpapatunay sa koneksyon ng Pangulo sa mga iligal na aktibidad na agad namang nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Kasunod ng mga pagbubunyag, kumilos ang Korte Supremo upang pagdesisyonan ang impeachment case na matagal nang inihain laban kay Kuting Jr. Sa isang makasaysayang hakbang, idineklara ng mga maestrado na sapat na mga ebidensya upang ituloy ang proseso ng pagpapatalsik sa Pangulo. Ayon sa desisyon, hindi maaaring baliwalain ang bigat ng mga paratang kaya't kinakailangang sagutin ito ng sa harap ng Senado at sambayan ng Pilipino. Samantala, nagsimula ng mag-ingay ang iba't ibang sektor ng lipunan na nananawagan para sa mabilis at patas na paninindigan sa kaso. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na payag si Pangulong Kuting ukol sa mga akusasyon. Ngunit inaasahan na sa mga susunod na araw ay haharap siya sa publiko upang idepensa ang kanyang sarili. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa isa sa pinakamalalaking krisis sa kasaysayan ng ating pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. VP Sara Duterte isusunod na ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Abay, ano na naman kaya itong balitang to? Hindi kaya naasar na naman sila doon sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte? Hindi kaya napikon na naman sila? Dahil pagka-uwi ni Vice President Sara Duterte, kaagad itong bumanat. At ayun nga, lalong-lalo na dun sa budol bigas. 20 pesos. Grabe, no? Ewan ko kung gaano talaga katanga tong administrasyon na to. Dun sa bigas na yun, alam nyo, wala naman sana hong masama doon. Kaso ang masama po doon, bibilin mo yung bigas ng mahal, ibibenta mo ng mura. Tapos kaninong pera? Sa atin din. Ganon kabuisit, no? Bibilin yung bigas, tapos ibibigay sa atin. Yung pinagbilhan, pera natin. Ang masaklap dito para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Bibilin ng mahal, ibibenta mura. Di naubos yung pondo ng gobyerno. Ay, naku po. Ay, naku. Buisit na, no? Buisit na bansa natin, no? Sarap lumayas. At sarap lumayas pag ganito ang administrasyon mo. So yun nga, no, may mga bali-balitang etong si Vice President Sara Duterte ay isusunod na kay Pangulong Rodrigo Duterte or parang ikukulong na rin daw po sa ICC, ganun. Kasi nga parang napikon na ng husto si Martin Romualdez at etong si Marcos Jr. di umano, ha? Kasi nga dito sa mga banat ni Vice President Sara Duterte, kamakailan lang sa mga interview niya. So hindi ko na sa inyo ipapanood yun. Gawa ng napanood nyo na. Dito tayo sa bago. May bago ho ngayon. Matindi ho ito, no? Talagang sagad-sagaran na pong binuweltahan ni Vice President Sara Duterte yung mga taong talagang hindi mo naman alam kung saan nanggagaling yung kanilang galit sa mga Duterte. Sa sobrang pabida-bida na para makakuha ng pondo para sa kanilang kampanya, bumanat ka lang sa Duterte, may agarang 150 million ka. Alam niyo, gusto ko na makahawak ng mga milyones. Ano kayang gawin ko? Lipat na, i-chat ko na kaya sila, no? Sabihin ko, bigyan niyo akong 200 million, di na ako magbablog. Hindi, minsan nagbibiruan nga kami ni Banat Bay. Sabi ko, Banat Bay, lipat tayo sa kabila. Sabi ko, doon may 200 million tayo na, kunin mo na yun. Parang di na tayo naghihirap. Tingnan mo, hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako. Para wala na ako binabayaran 15,000 per month. Oo, hindi na ako problema buwan-buwan sa 15,000 per month. Sabi ni Bay, sige tara, punta na tayo.
Kaso naman Nolan, napagtanto namin, sana sira agad pangalan natin. Aabot, oo nga, yayaman nga tayo, pero sira pangalan natin, wag na Jay. Paganda-ganda ng reputasyon na natin kung anong meron tayo ngayon, tapos sisirain natin. Hindi, yun lamang ay joke-jokean lang naman. No? Hindi, kasi ulitin ko, kami may mga offer na ho kami sa amin dati. Kaso, tinanggihan nga namin sa kadahilanan nga ho na na hindi kaya ng aming saloobin na tumanggap ng pera at ipagkalulo ang mga Duterte. Hindi ho namin kaya yun. Syempre, naging mabuti, naging maayos po. Taasan natin yung aircon kasi sobrang lamig na dry skin ko. Hindi namin kayang ipagkalulo ang mga Duterte dahil yan po ay ang aming mga matalik na kaibigan. Lalong-lalo na si Pangulong Duterte at si ang aming kaibigan na si paring Basti Duterte na hindi nalalayo sa aking kutis. Kung si Basti Duterte, kutis artist, ako naman kutis punyeta. Yung biro lamang. Bakit po? Nagsisil ka papaya na rin. Nagsisil ka papaya na ako. Bakit ba? Pakinis naman ng pakinis, diba? So yun na nga at marami tayong mga mapag-uusapan ngayon, lalong-lalo na to number 1 po. Etong video na to ni Vice President Sara Duterte. Ito napakalutong po ang nandito po ay putang na mo rin Chua. Puta na, totoo ba to? Minura ba? Minura ba ni Vice President? Parang di yata to marunong magmura si Vice President. Hindi natin ito nakikitang nagmumura. Pero dito nakalagay, BP Sara nagpakilala na kay Joel Chua. Putang ina mo rin, sabi daw. Totoo kaya to? So panoorin natin. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Paktay. Minention. Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang inyara rin. Utang inyara rin. Ay! Utay lang, binura ka. Hindi, eto yung pagkakasabi ni Joel Chua na wala naman akong pakialam sa kanya pare kasi hindi ko naman siya kilala. Hindi niya rin ako na, putang ina mo, ba't ka daldal ng daldal? Gago. Tama naman yung sinabi ni Vice President. Putang ina mo rin. Hindi, di ba? Hindi mo pala kilala yung tao tapos kung siraan mo, wagas. Akala mo kung sinong napakalinis mo. Eh anak ng teteng, kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno, hindi ka naman nakilalang hayop ka. Tadtad ka tuloy ng mura. Ang lutong nun ulitin natin. Ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang inyara rin. Utang inyara rin. Nandito ako ngayon. Sa Gago, basag. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Tangina, love it nun. Ang mensahe sa inyo mismo. Hindi, alam nyo, eto, ang lupit nun bungad pa lang, talagang kikilabutan ka na. Hindi, pero ito, speaking of Isko Moreno, BP Sara, alam nyo, hindi nalala yung Hindi, ito lang
kung sakali man na ibalik natin yung nakaraan, kasi hindi na natin may babalik yun. Pero kung sakali lang naman, mas gugustuhin ko pa na maging vice president mas gugustuhin ko pa na maging katandem ni VP Sara Duterte itong si Isko Moreno bilang vice president, no? Si Vice President Sara Duterte ang presidente at si Isko Moreno naman ang vice president. Ang ganda nun, grabe. Sobrang ganda ng tandem na yun. Kaysa naman ngayon, tignan nyo. May mga nagko-comment dun sa short video ko na, hindi na Jay, hindi na, wag na lang. Di kasi ang ibig ko dun sabihin, kailangan lagi may explanation. Lagi bang ganon? Pag may vlog, may explanation? O yan na, explanation. Ang ibig ko sabihin dun, yung panahon na nung 2022, hindi ako nagkakamali, 2022 ba? Yun, basta yun. So, yun po yung sinasabi ko, yung kung sakali man, di sana si Isko at BP Sara na lang ang magtandem. Tapos dito, may mga iilan, hindi naman sobrang dami, may mga comment ang mga netizen na sana si Isko Moreno na lang ang naging katandem ni Vice President Sara Duterte. Hindi, alam nyo ako, goods ako doon, walang problema sa akin. Tama na yung issue nyo sa akin. Tama na yung issue nyo sa akin na binabanatan ko si Isko nun. Aminado ako. Kahit nga si Banat Boy, binabanatan ko dati yan. Pero, panahon yun at topic yun. Ang issue doon, showbiz. Hindi po politika. Pag sinabi kasing politika, ano na to parte na to ng buhay ko. So, kung ano man yung inalabas kong balita, mapatungkol sa politics, parte po yun ng buhay ko. Hindi po biro ang usapang politics, usapang Pilipinas na bansa na ho ito. Yun po yun, no? Hindi po ilabas niyo yung issue sa showbiz. May mga vlogger kasi dyan na hanggang ngayon tanga-tanga pa rin, na hindi pa rin makamove on, na bakit ko daw pinagtatanggol ngayon si Isko, dati daw kaaway ko. Sabi ko, showbiz yun, tarantado. Ob ka ba, sir? Kupal ka nga ni. So panoorin natin to. Ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dadalhin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Baka may sounds, mahirap na, no? Pero grabe tanggap ng tao dito kay Vice President Sara Duterte, ha? Talagang hiyawan, no? May sounds pa mamaya na. Pag nagsasalita natin, balik. Daming tao, punong-puno. Distrito po ito ni Joel Chua. Para sa hindi pa nakakalam, ito po ay lugar ni Chihuahua. Chihuahua, puta. Ayan na. Ito po ay lugar ni Chihuahua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayang mayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero nandito galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala na, sureball na niya si Isko. Sureball na niya si Isko Moreno. Mayor na. Kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar,
tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Hindi, alam nyo, totoo yun ha. Kahit, hindi, ito maputol ko lang kayo, no. Bigyan natin ng magandang analysis. Hindi totoo, promise, kahit minsan nga nangyayari sa graduation. Pero mo, graduation, naging rally. Yung kasal, imbis na kasal, naging rally. Hindi totoo, kahit saan kang pumunta na may pagpupulong, may mga pagsama-sama ng mga Pilipino, talagang Luzon, Visayas, Mindanao, talagang sinisigaw ay ang mga Duterte. At wala hong bahid. Yung kaya nga ngayon, maaaring magkaroon ng matinding mangyayari pagdating ng eleksyon. Dahil syempre nangangamba po yung mga kababayan natin na magkaroon ng dayaan. Hindi ko naman sinasabing meron or mangyayari, pero baka na may mangyaring dayaan sa darating na eleksyon at baka magwala ho ang taong bayan dahil kung ngayon po hindi na natin kailangan ng survey. Hindi na ho natin kailangan ng magtanong-tanong pa, iisa-isahin ng bawat Pilipino kung sino yung napupusuan nila. Talagang sa nakikita ho natin ngayon talagang panalo. Black voting na po talaga. Blacklist voting na po. Kung di ako nagkakamali sa tawag na yun. Talagang straight PDP laban ang mga Pilipino. At yan ay ang palagi nilang isinisigaw. Kukunti na lang. Kaya nga, tingnan nyo. Tingnan nyo naniniwala kay Marcos Jr., 25%. Isipin nyo yung 25% na yun, guys. Parang vlogger na lamang si Marcos Jr. Di hamak na mas marami pa atang nagtitiwala sa akin kaysa kay Marcos Jr. Di totoo po yun. Yung 25% na yun, ano po yun? Laylayan ka na. Oo, pinakakulelat ka na sa lahat. Ano nga siya, yung first time in history sa Pilipinas na nagkaroon ng mababang ratings or tiwala ng taong bayan ng isang presidente. At si Marcos Jr. lang po ang nakagawa nun. Palakpakan. Palakpakan po ang kanyang katanga. Hindi, kaya nga ito nga talagang alam nyo, napanaghinipan ko rin to. Ito na naman yung panaginip ko. Panaginipan ko to na kapag hindi nanalo ang Duterte or Duterte senatorial candidate, magkakaroon ng napakalaking gulo sa Pilipinas. Panaginip lang po ito panaginip lamang. Kasi doon sa panaginip ko, yung ginastusan ng COMELEC ng 150 million na ibinasura lang na balota ay di umano sa panaginip ko to ay gagamitin din para sa dayaan. At yung online voting ay gagamitin din daw sa dayaan para naman sa mga OFW. Panaginip po ito. Wala po itong katotohanan. Panaginip po ito. Kaya nga dito, kahit saan pumunta si Vice President Sara Duterte, ang sinisigaw ng bawat Pilipino ay Duterte. So sino ba ang ini-endorso ng Duterte? Pwera lang kay Amy Marcos. Siyempre wala pa rin akong pakialam dyan sa hype na yan. Doon ako sa Duterte senatorial candidate, especially to Pastor Apollo Siki Buloy. Sabi nga nila talaga, daya na lang po ang magpapatalo sa 10 Duterte senatorial candidate. Yun na lamang daw. So ngayon, kung matatandaan nyo, mamaya ako na pala to siguro explain, Sige, gayon na. Kung matatandaan nyo po, kada punta ni Pangulong Duterte, ito na yung sinasabi ko kanina na maaaring isunod si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Duterte.
Kung matatandaan nyo, kada punta po ni Pangulong Duterte sa mga rally, talagang dinadagsaho ng mga Pilipino. So ang ginawa ng Administrasyon Marcos para matigil yun, binigay nila sa ICC si Pangulong Duterte. Ngayon, ginagawa ni Vice President Sara Duterte, naglilibot siya sa buong Pilipinas para magpasalamat. So kasama na rin yung kampanya doon syempre sa mga Duterte senatorial candidate na yan ang ayaw mangyari ni Marcos Jr. Ayaw mangyari ng alyansa. Ayaw mangyari ni Martin Romualdez. Kaya maaaring baka, wag naman ho sana, no, naisunod si Vice President Sara Duterte. So tuloy natin. Baka lang po nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. May kaldero pa. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako, kaayo, ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Yan yung ita-translate ko, maraming salamat. Napakalaki daw talaga ng nahitulong nyo at hindi daw. Talagang napakalaki ng naitulong. Tama ba yung translator ko? So yun, nagpapasalamat si Vice President Sara Duterte. Yan ang leader, may utang na loob. Anak ng dating, yung leader natin yun, walang utang na loob. Kahit na, kaya nga minsan yung sa panaginip ko na hindi anak ni Marcos Sr., si Marcos Jr., parang totoo nga. Kasi isipin nyo maigi tatay mo, ilang presidente nang lumipas, hindi pinalibing tatay mo sa libingan ng mga bayani. Nung umupo si Pangulong Duterte, hindi siya nagdalawang isip na ipalibing yung tatay mo. Tapos ngayon, doon na lang sa tinatawag na utang na loob na yon, hindi mo magawa. Hindi ka makabalik. So ibig sabihin, anong iisipin natin? Pero ewan ko, may sa panaginip ko kasi may nagsalita dating kasamahan ni Marcos Sr. na hindi niya daw talaga anak si Marcos Jr. Anak daw siya ni Joma Sison. Anak ni Joma Sison din. sorry. Hanggang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin,
sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Sa pulda naman si Marcos dito. Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan. At ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Oy, alam nyo, real talk yun ha. Nasisipin nyo maigi. Hindi kasi talaga, alam nyo, eto, hindi po ito fake news at hindi ito kasinungalingan. Laglag na po talaga ang alyansa. Laglag na po talaga ang mga kandidato ni Marcos pagdating ng Visayas. Totoo po yan. Kahit magkaroon po ng survey doon lamang sa Visayas, laglag na po. Kasi isipin nyo to maigi. Bakit hindi nila inuna ang Luzon? Na ang Luzon talaga. Kasi ito hindi ko po pinagdadamutan ng Visayas. Pero kung susumahin nyo po ng gusto, alin sa Luzon, Visayas at Mindanao, o sabihin na natin Visayas tsaka Luzon, alin sa dalawa ang tinatawag na kahit papano maisusurvive mo yung pang isang buwan mo na pamumuhay doon sa lugar na yun nang wala kang pera? Dito to. Ako mabubuhay ako ng isang buwan sa Visayas nang wala akong pera kaysa sa Maynila. Totoo po yan. Sa Visayas, manguha lang ako ng mga yung alam nyo yung ligaw na basta maraming mga gulayin dun eh. Kung wala kang bigas, may kamoting kahoy. O sasabihin nyo, paano ka magtatanim Jay? Hindi humadamot ang mga tiga Bisaya. Pwede kang manghingi ng sa mga kapitbahay mo ng mga tanim nilang kamoting kahoy. At maraming pamamaraan, meron pa doon yung parang ang liit ng tangkay na parang ube na kulay puti na malaki siya, pwede mo rin gawing kanin yun. Marami makakasurvive ka ng gusto sa Visayas. Pero bakit doon inuna ang ayudang yan? Ang 20 pesos na bigas. Alam nyo kung bakit? Yan ay isa lamang political strategy. Sa Maynila kasi, alam nila na alam nila dito sa Maynila na hindi papansinin yung 20 kilos na bigas na yan. Lalo't yan ay pagkain lamang ng aso. Oops, hindi ko sinasabing papansinin agad ng Visayas yan. Kaya nga sinabi ko, political strategy lamang yan ni Marcos. So lalong-lalo na ho ang Visayas. So yan kasi, sasabihin na natin ganito. Namigay ako ng bigas, wala na akong pakialam kung magugustuhan nyo. At least natupad ko yung sinasabi kong 20 pesos na bigas. Pero wala akong pakialam kung magugustuhan nyo o hindi. At wala rin pakialam ang administrasyon kung yun ba ay quality o hindi. Yun po yung ibig ko sabihin doon. Kaya inuna ang Visayas, una-una, laglag sila doon. So yun nga ay isang political strategy na kahit papano mapaniwala nilang mga tiga Visayas na okay pa rin ang administrasyong Marcos. Pero wag ka. Hindi naman tanga-tanga mga Bisaya. Bisaya din ako. No, hindi kami tolongges. No, para paniwalain nyo dyan sa ganyang political strategy nyo. Biruin mo, may mga video na lumalabas ngayon na kulay dilaw. Hindi totoo kulay dilaw yung bigas.
Kaya nga ako nagtatrabaho, kaya nga ako nagsusumikap sa buhay ko para makakain ng masarap at maayos ang pamilya ko. Hindi yung anak ng teteng, bibili ako, mura nga, tapos pagkain naman ng aso, we! Di ba? Pwe! Katulad niya, no? Bakit ako nagbablog ngayon? Nagpapakapuyat ako kahit na maraming nagagalit sa akin. Maraming, hindi naman marami. Mga politiko lang. Medyo delikado buhay ko. Kasi nga bukod sa naipagtatanggol ko ang bansa ko, kumikita rin ako dito na makakabili ako ng pagkain ko. Kumikita ako dito. Siyempre, YouTube to. Tanga ka ba? Baka isipin nung isa, binabayaran ka na naman ng maming ka. Hindi, wow. No? So ganyan, sa Visayas, kaya sila nagsisikap doon na magtanim ng gulay, prutas, saka, kung ano man yung trabaho nila, magtrabaho. Kaya sila ginagawa nila para makakain sila ng masarap. Kaya anak ng teteng, kung ibibigay mo lang din naman 20 pesos na bigas, buti pang ipamigay mo na lang yan sa mga Pilipino, ipangkain sa mga alaga nila. Hindi yan pangkain ng tao. Kung totoo man yung video na kumakalat ngayon na kulay dilaw yan. Anak ng teteng. So play natin. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong, nung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo? Tama. Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!